Kabanata 576. Magpasya ako. Upang maiwasan ang pamilya Zimmer na pumasok sa problema, ako ay iiwan ang Zimmers kasama si Harvey. Mula ngayon, wala kaming kinalaman sa pamilya Zimmer. Pinipili kong harapin ang mga paghihirap na ito na kasama ang aking asawa. Umakbang si Mandy, hinawakan ang palad ni Harvey ng mahigpit, at tumayo sa tabi niya. Hindi maaaring gumanti si Harvey sa sandaling ito. Isang maikling lumipas ang sandali, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Si Mandy talaga ang asawa niya. Lahat ng tao sa pamilyang Zimmer ay natulala sa pamamagitan ng kanyang desisyon. Nagpalitan sina Simon at Lillian ng mga nakakagulat na titig. Sumigaw si Simon, "Hanggal na anak kong babae. Ano ang iyong ginagawa? Diborsyo. Dapat mo siyang hiwalayan." Ang pagkakataon ay sa wakas ay dumating. Sa wakas ay sumang-ayon ang iyong lolo sa iyong diborsyo. Kung hindi mo siya iniwan ngayon, pinaplano mo bang mabuhay kasama ang pasanin na ito sa nalalabi mong buhay? Itinaas ka sa isang komportableng kapaligiran. Maaari mong tiisin talaga ang ganitong uri ng paghihirap. Hindi yun isang buhay na angkop para sa isang tao. Sinubukan ni Simon na hikayatin si Mandy, kasama ang pangangatwiran na ang diborsyo ay para sa kanyang kabutihan. Gayunpaman, mahigpit na inalag ni Mandy ang kanyang ulo. "Hindi, ako, hiwalayan siya. Kung nais kong makakuha ng diborsyo, gagawin ko ito nung nakaraan at matagal na sana. Bakit maghintay pa ako hanggang ngayon? Lolo, alam kong natatakot ka na ang Silvas ay may gagawin sa amin. Hindi kita masisisi." Ito, nag-atubili si Senior Zimmer. Hindi dahil si Mandy ang kanyang apo, o dahil nag-atubili siyang palayain siya. Ang pinakakritikal na dahilan ay tila si Mandy ay magkaroon ng isang hindi malinaw na relasyon sa kay Prince York. Ayaw ni Senior Zimmer na palayain ang relasyon na inilagay niya ng maraming pagsisikap. Natatakot siya na pag pinalaya si Mandy ang Zimmers ay malalagay sa alanganin. Ang Sky Corporation ay aalisin ang kanilang suporta para sa Zimmers. Bukod dito, ang Sky Corporation ay mayroon pa ring pagmamay-ari ng shares ng kanilang pamilya. Kung nangyari iyon, tapos na para sa mga Zimmers. Nagkasalungat si Senior Zimmer, ngunit si Zack ay walang tiyaga at hinimok, "Lolo, magmadali at gumawa ng desisyon. Sakripisyo si Mandy at save ang pamilya Zimmer. Hindi ka pani-paniwalang nasiyahan si Zack. Ito ay magiging mahusay para siya kung makukuha niya si Mandy sa labas ng bahay. Sino ang magiging CEO ng kumpanya maliban sa kanya? Oo, palabasin kaagad ang babaeng ito. Paano pa ako mag-asawa sa pamilyang Silva?" Tandang padamdam. Sumigaw si Queen sa galit, halos masira ni Harvey ang pangarap niyang magpakasal sa isang mayaman na pamilya. Paano siya hindi magwawala? Ang natitirang mga kababaihan ng Zimmer ay nagsimulang umimok din kay Senior Zimmer. Magkakaroon lamang sila ng pagkakataon na lumipat matapos na mawala si Mandy. Hindi ba nagpadala si Prince York ng ilang mga regalo sa betrothal dati? Narinig nila ang mga alingaw tungkol kay Mandy at Prinsipe York. Natatakot sila na si Mandy, na may asawang babae, magnanakaw siya palayo sa kanila. Gayunpaman, ang kanilang mga pagkakataon ay magiging mas malaki kung siya ay pinalayas mula sa Zimmers. Ang iba pang mga Zimmers ay natatakot na hindi sila masisiyahan ng isang buhay ng luho sa hinaharap. Nagsimula rin silang mag-scroll at humihimok. Ito marahil ang unang pagkakataon na ang pamilya Zimmer ay nagkakaisa. Parehong sina Simon at Lillian ay walang tigil na napanood ang eksena. Si Cynthia Zimmer, na tumayo sa sulok, ay gamulong ang kanyang mga mata sa sobrang pagkagalit. Hindi siya nagsasalita kay Harvey dahil hindi niya nais na malaman nila kung paano kamangha-manghang ang kanyang bayaw. Paano kung may dumating na magnakaw sa kanya? Lamang kapag si Senior Zimmer ay nadama ng isang maliit na walang magawa at malapit nang ipahayag ang kanyang desisyon, nagbarkada si Harvey ng isang tawa at inihayag, "Matandang tao, gawin mong maniwala ka sa akin. Kung gagawin mo, tiyak kong malutas itong bagay.
Bukod dito, hindi rin ito makakaapekto sa Zimmer family. Gayunpaman, dapat kang mangako na huwag itaboy si Mandy sa labas ng Zimmers, at hindi rin siya tatanggalin sa kanyang katayuan bilang CEO. Kabanata 577. Galit na galit ang buong pamilya Zimmer na makita iyon si Harvey ay nanatiling mayabang. Ginoo, live-in son-in-law, sino sa palagay mo ang maniwala sa iyo? Bakit ka ganyan nakakahiya? Kahit si Mandy ay nabigo sa iyo, hayaan ang iba pang mga tao. Sa palagay mo ba ay may mataas na pag-asa si Mandy para sa iyo? Hindi, naaawa lang siya sa iyo. Ang mukha ni Senior Zimmer ay lumamig sa mga sinabi ni Harvey. Tumingin siya kina Harvey at Mandy, at pagkatapos ay sa wakas sinabi ng masakit, nag-aalangan pa ako. Ngunit ikaw, isang live-in son-in-law, ay nanatili pa rin mayabang kahit sa puntong ito. Sa palagay mo ba talagang may halaga ka sa aming pamilya? Nagpasya na ako, ilalabas ko si Mandy sa pamilya. Mula ngayon, wala siyang kinalaman sa mga Zimmers. Bababa rin siya mula sa kanyang posisyon bilang CEO ng Silver Nimbus Enterprise para sa oras. Siya ay ganap na aalisin pagkatapos kong kumonsulta sa Sky Corporation. Ako mismo ay magbibigay ng paliwanag sa Silvas at ayusin ang isang press conference para sa media. Harvey, Mandy, mula ngayon, pareho kayong gagawin na walang kinalaman sa pamilyang Zimmer. Dapat kang pumunta at lutisin ang lahat ng mga kaguluhan sa iyong sanhi. Pinakinggan ni Harvey ang desisyon ni Senior Zimmer ng tahimik, at pagkatapos ay tumango. Parehong sina Simon at Lillian ay nakatitig kay Harvey ng kumpleto at lubos na pagkabigo. Sumigaw sila sa galit, basura ka. Kumpletong basura. Hindi mo rin maprotektahan ang iyong asawa. Ang iyong asawa ay pinalayas na sa pamilya, at ikaw ay sobrang walang malasakit. Lalaki ka pa ba? Hinawakan ni Harvey ang kamay ni Mandy at naglakad palayo. Bago siya umalis, ngumiti siya ng mahina. Lahat kayo ay magsisisi sa desisyon na ginawa niyo ngayon. Hindi kami. Imposible lang iyon. Sino ka sa akala mo? Tinuro ni Zack Zimmer si Harvey at sumigaw, ikaw ay isang taong walang saysay, isang hudo. Hindi ka man nabubuhay. Sa manugang ngayon, douchebag ka lang. Sinasabi ko sa iyo, na mas mahusay na huwag ka sa akin magpakita sa hinaharap. Sasaktan kita sa susunod na makita kita. Lahat ay nanloko ng walang pag-asa kay Harvey. Di nagtagal, inihayag ng media ng Buckwood ang balita na si Mandy Zimmer ay pinalayas mula sa pamilya Zimmer. Ang Zimmers ay kilala bilang mga upstarts ng Buckwood, si Mandy ay ang CEO ng Silver Enterprise ng Nimbus. Ang balita ay nagdulot ng isang pandamdam sa lipunan ng circle ng Buckwood. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Zimmer ay iginuhit sa maraming pansin ang mga araw na ito. Nagpunta si Senior Zimmer sa pamilyang Silva upang ipaliwanag ang sitwasyon sa personal, sinamahan ni Zack. Gayunpaman, hindi sila kwalipikado na makita si Leon Silva. Makakatagpo lamang nila si Brent Silva, sa halip ay nagulat si Brent. Sa una, siya lang ay nais na manggulo sa paligid ng pamilya Zimmer. Siya ay hindi inaasahan na ang Zimmers ay talagang palayasin si Mandy at Harvey sa labas ng pamilya. Ang kabuuang sitwasyon ay naging napakakawili-wili. Siguro ang pamilyang Zimmer ay aktwal na card ni Prince York. Si Harvey, ang kanyang kinatawan, at si Mandy, ang kanyang babae sa likuran niya, pinalayas mula sa pamilya. Kapaki-pakinabang pa rin sila. Sinisi ni Leon ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pag-atake sa oras na ito ay magiging kapaki-pakinabang. Mayroon pa ring Tyson Woods at Old Niner. Si Leon ay namumutla. Nakakalungkot. Ang pamilyang Silva ay naging sa Buckwood sa loob ng maraming taon. Paano tayo hindi palabesan ng ating mga tao sa mga kalye? Kung kinakailangan, maaari lamang patayin ni Prince Silva si Tyson at hayaan ang Old Niner na lumipat ng mga panig na may isang pangungusap lamang. Matapos patayin ang kinatawan ni Prince York at ang kanyang lihim na manliligaw, tiyak na magpapakita siya, tama. Kung susundin natin ang plano ni Prince Silva, si Quinton York at si Prince York ay maglalaban sa bawat isa,
Kapag nangyari iyon, mapapanood lang natin ng Silvas ang dalawang tigre na lumaban at kumita mula rito. Tila malapit nang malagay ang aming pamilya sa tuktok ng Southlight. Tumawa ng malakas ang Silvas. Ito ang kanilang mahaba ng ambisyon sa loob ng maraming taon. Hindi nila inaasahan na matutupad ito sa lalong madaling panahon. Kabanata 578. Bumalik sa Gardens Residence, ngumiti si Harvey York habang tinitingnan niya ang view ng ilog mula sa bintana. Mandy, swerte ako na naniniwala ka sa akin. Hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi ko rin akalain na mayroon kang kakayahang malutas ang problemang ito. Ngunit, sinusundan ko ang aking asawa kahit saan siya magpunta. Ikaw ay asawa ko, kaya kailangan ko lang mabuhay kasama ito. Maaaring hindi ako makakuha ng isang mahusay na pagtatapos, ngunit kakailanganin ko lang tanggapin mo. Seryoso na sagot ni Mandy, ngumiti si Harvey, inaasahan niya ang mga araw na mangyayari na ganito. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Silva ay maraming ipaliwanag. Late na ng gabing iyon, ipinadala ni Yvonne Xavier si Harvey ng mensahe na nagsasabi na ang katotohanan sa likod ni William Bell ay natagpuan na ang pagpatay. Ang isang pribadong espiya ay lihim na sumusunod sa ilang mga tao, hindi sinasadyang kumuha siya ng isang video ng kung ano ang mayroong nangyari. Maaaring ihayag ng video na ito kung paano si William namatay. Maingat na pinatay ni Harvey ang ilaw sa silid nang matanggap niya ang mensahe. Sumakay siya ng elevator sa garahe sa ilalim ng ground floor. Madaling araw na ito ng gabi. May night dew, at angkol ng hangin. Gayunpaman, nagbihis pa rin si Yvonne ng propesyonal na kasuotan at may mataas na buhok na nakapusod. Tumayo siya sa gilid ng sasakyan habang siya ay naghintay kay Harvey. Nagmaneho si Yvonne ng isang Mercedes-Benz G-Class ngayon. Siya ay inihanda ito lalo na para sa mga layunin sa labas ng kalsada. Matapos makapasok sa kotse, mahina ang sinabi ni Yvonne, "Sir. Para sa mga layunin sa kaligtasan, ang lahat ng mga channel upang makipag-ugnay sa iyo ay naputol matapos mong iwan ng Buckwood 3 taon na ang nakalilipas." Sa oras na iyon, kumuha ng ilang pag-iingat si Mr. Bell upang matiyak na walang makakaasa ng iyong pag-aayos sa Buckwood. Ginawa niya iyon upang maiwasan ng Yorks na sakupin ang cards up ng iyong manggas. Tumango si Harvey. Alam niya ng eksakto kung paano may kakayahan si William Bell. Kung hindi, hindi sana maging karapat dapat si William na maging kanang kamay niya. Tulad ng para sa Yorks, wala silang magagawa kay Mr. Bell. Kahit papaano, ang katotohanan ito ay naihayag kay Leon Silva. Ang Silvas ay lumago sa mga nakaraang taon kasama ang suporta ng ilang mga tao, at nakakuha ng kakayahang ihilin ang pangunahing kabisera ng Yorks. Kung pinamamahalaan nila ang kanilang mga kamay sa mga card naghanda ka pabalik noon, ang Silvas ay maaaring lumampas ang York sa isang nahulog na swoop. Kaya gumawa sila ng aksyon at naghanda ng iba't ibang paraan, at ginamit ang kapangyarihan ng mga kalye. Nakuha pa nila ang suporta mula sa magkabilang panig ng batas, at pilitin si Mr. Bell na ibigay ang lahat. Sa huli, walang ibang pagpipilian si Mr. Bell. Kaya niya pumili lamang ng kamatayan upang maprotektahan ang lahat ng iyong likuran. Gayunpaman, ito ay ang pamilyang Silva na sa huli ay pinalayas siya sa kanyang kamatayan. Sa wakas na intindihan ni Harvey ang lahat pagkatapos sa pakikinig sa paliwanag ni Yvonne. Ang Yorks ay medyo may pananagutan para kay William na kamatayan, ngunit hindi sila napunta sa malayo. Sa oras na iyon, hindi na nagbunsod ng banta si Harvey sa kanila. Kahit na sa mga Yorks, mayroong mga taong gustong mahulog si Harvey. Nais nilang magkaroon ng nangangahulugang kontrolin ang Quinton York. Ito ang pamilyang Silva na sadyang kumilos, at tila pinlano nila ang buong bagay para sa matagal na. Lahat ng ginawa nila ay para sa kapakanan ng pagnanakaw kahit anong mangyari na naiwan ni Harvey. Ang pamilyang Silva na si Leon Silva, nagbulong si Harvey, pagkatapos, kung ano ang gagawin natin ngayon. Pupunta tayo sa isang pribadong ahensya ng espiya. Ito ang hindi sinasadyang kuha ng video na sinabi ko tungkol dito. Ipinaliwanag ni Yvonne, kinontrol ng lahat si Yvonne, habang siya ay nalaman ang tungkol sa mga itong mga bagay,
gusto pa rin niyang makita ni Harvey ang katibayan gamit ang kanyang sariling mga mata, nang walang sapat na ebidensya, mababawasan sila ng mga tool na gagamitin sa iba. Sige, pumunta tayo sa ahensya na iyon at tingnan ang katibayan. Malamig na sinabi ni Harvey. Kailangan ko ng patunay. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 579. Hindi lamang ito katibayan, nais din malaman ni Harvey kung paano si William Bell ay pinilit hanggang sa kamatayan. Sino pa ang may bahagi dito? Sino pa ang kasangkot? Ang lahat ng ito ay dapat na siyasatin ng lubusan. Di nagtagal, nakarating sila sa isang marangyang pribadong manor. Kung hindi ipinaalam ni Yvonne kay Harvey ng maaga, siya ay hindi sana naniniwala na ang lugar na ito ay talagang isang pribadong ahensya ng espiya. Nang makalapit sila sa pasukan, isang security guard ang nagmamarcha. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na lumabas ng kotse para sa inspection. Ito ang panuntunan, bulong ni Yvonne, "Sir, hindi ko pa inihayag ang iyong pagkakakilanlan." Sige, tumango si Harvey, binuksan ang pintuan ng kotse, at naglalakad palabas. Ang ilang mga security guard ay lumitaw, lahat sila ay dating mga sundalo na naglalabas ng isang vaguely uhaw na uhaw sa dugo. Nang makita nila si Harvey kasama si Yvonne, isang babae, lumabas ang security guard. Sinimulan ng mga gwardya ang kanilang paghahanap at maingat. Matapos suriin ng 2 beses, sina Harvey at Yvonne ay pinahihintulutang pumasok sa manor. Gayunpaman, ang kanilang kotse ay maaaring nakapark sa labas. May humantong sa kanila sa isang daanan sa ilalim ng lupa pagkatapos nilang pumasok. Maya-maya, nakarating sila sa malaking silid ng komperensya na katulad ng isang silong. Kabaligtaran ng isang sinaunang sofa na inukit mula sa pulang sandalwood ay nakaupo sa isang gitnang edad na lalaki sa isang suit sa kanyang kamay. Walang baso ng alak. Sa halip, mayroong lila na luad na teapot na ininom niya lahat ng kanyang sarili. 2 lalaki na matikas ang tumayo sa mga anino sa likuran niya. Mula sa kanilang walang malasakit na tingin, maaaring sabihin ng isa sa kanila ay mga mersenaryo. "Sir, ang lalaking iyon ang may-ari ng ahensya na ito. Ang ahensya na ito ay walang pangalan. Gayunpaman, siya ay lubos na sikat. Ang kanyang pangalan ay George Zabel. Maraming bilyon-bilyon, kilalang tao, at malaking bosses ang natatakot sa kanya." Sinabi ni Yvonne kay Harvey habang nakatayo siya sa tabi niya. Sinuri ni Harvey si George ng maingat na tingin. At bakas ng pagkalito ang lumusot sa kanyang mga mata. Kumuha si George ng isa pang pagdrag ng kanyang hookah at ngumisi. Si Harvey, ang live-in son-in-law ng Zimmers, pati na rin ang kinatawan ng lalaking iyon. Hindi masama, maaari kang ituring na isang may kakayahang tao sa mga lupon ng Buckwood. Pinakamahalaga, lagi kang nagtatago sa likuran ng mga eksena at ginagawang isipin ng mga tao na ikaw ay walang silbi. Umanga ako. Tumawa si Harvey. Ang George Zabel na ito ay isang bagay, karaniwan, ito ay maituturing na mahusay na maging malaman na siya ang walang silbi na live-in son. In-law, tulad ng tungkol sa pagiging kinatawan ni Prince York, si Harvey ay gumagamit ng ilang mga lihim na channel upang mailabas ang maliit na mga pahiwatig upang maakay ang iba sa pag-aakalang iyon. Habang iyon ang maaaring mangyari, kahit sino na makakaya na kumpirmahin na ito ay hindi ordinaryong tao. Ilan lamang sa mga tao sa mundo ang nakakaalam tungkol sa kanyang totoong pagkakakilanlan. Ang mga tunay na nakakaalam ay hindi sasabihin ng malakas. Sa una, alam ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey ay kinakatawa ng isang hindi masabi na mapagkukunan. Magaling si George, ngunit hindi pa niya maabot ang isang kahangahangang antas. Kaya, wala siyang karapatang alamin ang tungkol sa totoong pagkakakilanlan ni Harvey. Pinag-aralan ni Harvey si George, at pagkatapos ay sinira sa isang ngiti. Kung iyon ang kaso, dapat alam mo kung bakit ako nandito. Siyempre, ngumisi si George. Gusto mo ng video ng William Bell na tumatalon sa ilog. Hindi nagpatalo si Harvey sa paligid ng bush. Ibigay mo sa akin ang mga termino. Diretso ka.
Itinaas ni George ang kanyang kanang kamay at inalog ito sa harap ni Harvey. 71 milyon, at ang video na ito ay sa iyo. Kaya mong panoorin ito kung nais mo. Nasimangot si Yvonne nang marinig niya ang presyo. Si George ay tunay na nagkaroon ng napakalaking gana. Hindi ba siya natatakot na kakainin niya ang kanyang sarili hanggang kamatayan? 70 milyon, ngumiti si Harvey, medyo mahal yun? Paano ko malalaman kung ang video komplikado ang lahat? Hindi lamang ito isa o dalawang pamilya, alam mo. Kung ang video na ito ay lumabas sa publiko. Natatakot akong makakuha ako ng maraming pangunahing pamilya na hinahabol ako. Kung isa sa alang-alang mo ang lahat, 77 milyon talaga ang hindi ganoon. Naguguluhan si George. Ipinapahiwatig niya na hindi lamang ang pamilya Silva ay kasangkot, kundi ang iba pang mahahalagang tao rin. Mayroon din siyang ibang impormasyon sa kamay. Medyo malamig ang mga mata ni Harvey sa mga sinabi ni George. Sinulyapan niya si George at sinabi ng vlang alinlangan. Marami kang nalalaman at may ilang mga sumusuporta sa mga materyales. Tila, hindi mo kinuha ang video nang hindi sinasadya. Tama ba ako? Ang katotohanan na nagawa mong i-record ito ay nangangahulugang nagkaroon ka ng pagkakataon na sabihin ang taong yun? O marahil talagang nakilahok ka rin dito? Kaya sinasabi, si Harvey ay gumawa ng isang nagbabantang hakbang pasulong. Tumulo ang dugo sa kanyang katawan. Clack, clack, clack. Ang dalawang bodyguards sa likod ni George ay lumipat din sa parehong oras, na nagbibigay ng isang pantay na nakamamatay na vibe. Hanggat nagbigay ng utos si George, sisirain nila si Harvey. Pinapanigarilyo ni George ang kanyang tabako na bigay ni Lolo at sinabi, kinakatawan mo ang lalaking yun. Malakas siya at makapangyarihan, kaya wala akong pagnanais na saktan ka. Ngunit kung nais mong magulo, hindi ko. Iniisip na papatayin ka. Magkakaroon ako ng isang magandang chat sa iyong backer pagkatapos takot sa lalaking yun. Pinag-aralan ni Harvey si George saglit. Kahit na binanggit ni George ang pangalan. Siya ay pinaputi pa rin ang lakas ng loob. Siya ay alinman sa tunay na katapangan o isang kumpleto at lubos na tanga. Gayunpaman, si George ay hindi mukhang tanga. Maaari ito ipahiwatig lamang na siya ay nagtataglay ng napakalaking lakas. Umupo si Harvey at ibinuhos ang kanyang sarili ng isang tasa ng tsaa. Matapos itong humigop, ngumiti siya at sinabi, 71 milyon ang imposible, ngunit maaari pa rin nating makipag-ayos tungkol sa presyo. Hindi malalim na tumingin si George kay Harvey. Iniwas ang kanyang kamay, gumagalaw sa dalawang bodyguard sa likuran niya upang tumalikod. Gusto kong gawin ang mga bagay ng maingat at maayos. Ayaw ko ng kalokohan. Sabihin mo lang ang presyo. Nag-isip sandali si Harvey at iniunat ang kanyang hintuturo. Nagbago ang mukha ni George at sumabog siyang tumetawa. 15 milyon? Niloloko mo ba ako? Iyon imposible. 61 milyon, maaari ko pa ring isipin ito. Tumawa si Harvey. May ka. Hindi ito 15 milyon agad si George at sumulyap kay Harvey. 1.5 milyon? Sapat na sa iyong katarantaduhan. Ayaw mo ba kung paano ka magtatapos kung mananatili ka sa paghihimok sa akin ng ganito? Sa palagay mo maaari kang lumabas ng ligtas dito? Mukha ba akong walang kakayahan sa'yo? Ngumiti si Harvey. Inabot niya ang kanyang kamay at tinapik. Gayunpaman, ang susunod na pangungusap ni Harvey ay naging dahilan upang magbago ng malaki ang mukha ni George. Elbig kong sabihin, 15 sentimo. Sa sandaling ang mga salitang ito ay nakatakas sa mga labi ni Harvey, sumabog ang buong silid.